Sir Bats, nakita mo ba ang live ni Ka Eric na nandyan na daw sa Pilipinas ang ICC? 2 weeks ago na daw. Alam ko po, nabasa ko rin po. Pero hindi na po ako nakakanood pa ng mga live ng mga vloggers. Nga pala, no, yung sa mga nagtatanong po na kanina, sagutin ko lang. May mga nagtatanong po na bakit ka nakakaikot-ikot? Okay po, sagutin po natin 'yan, no. Ako po ay may anak na flight attendant. Libre po kami ng 6 na beses po sa isang taon ay may libre po akong sakay sa eroplano balikan. Alam niyo po, noon siya po before eto, sharing lang po para maunawaan niyo yung pananaw ko ngayon, no. Sharing lang po 'to. Before pandemic po, flight attendant na po yung anak ko sa Oman Air. Ang biyahe po ng Oman Air ay Europe, Middle East, yan, Europe, Middle East, Pilipinas siyempre. Alam niyo po, libre rin, hindi ko alam kung libre rin tayo, no? Libre rin. Libre rin po kami. May libre rin po kami sakay. Makakapunta kami na Europe ng libre. Nagpatumpik-tumpik kami kasi sa isip po namin, baka mahal ang hotel doon, mag-ipon muna tayo, sabi ko sa misis ko. Kahit libre tayo ng pamasahe, baka mahal ang hotel sa Europe. O yun po, inabot po kami ng pandemic, hindi po kami nakalipad kahit minsan. Sayang yung libre. Yun po yung sinasabi natin na may chance ka na makarating ng iba't ibang bansa, no? Tapos hindi mo sinamantala, bigla po nag-pandemic, tigil lahat ng biyahe, pinauwi po yung anak ko, wala na po yung chance na yun. Kaya po nung nagkaroon siya ng chance na naging flight attendant muli dito na sa Cebu Pacific, libre po kami 6 na sakay sa loob ng 1 taon. Sinasamantala ko lang po yan, no? Hindi ko na po muna inintindi yung pang-hotel. Sayang eh. Alam niyo yun? Mas nakakapanghinayang. Mas nanghinayang po kami. Ang pera po maubos din po yan. Pero po yung experience mo na magkaroon ka pa ng libre. Kasi siyempre ang balak ng ano ko magse-settle din yan, di ba? Gusto rin niya na tumira sa ibang bansa. Pag hindi na po siya flight attendant, wala na kami libreng sakay. O di tsaka kami titigil ng kababiyahe. Sinuwerte na po kami, bakit hindi po namin samantalahin, no? Kaya wag niyo pong pag-isipan na kaya ako nakakabiyahe dahil baka kayo pag lumagay din kayo sa lugar ko, gawin niyo rin po yung ginagawa ko. Na nakakapanghinayang po yung oportunidad. Kung hindi po kayo nanghinayang sa mga oportunidad, magkaibat po tayo siguro ng pananaw. Pero bihirang-bihira po yun, may chance ka. Hindi po ako tatapatin ko kayo Sa nakikita niyo naman po yung mga tumatakbo. Dahil likas naman akong politiko naman talaga ako no? Politiko talaga ako. Okay talagang minsan naisip ko talaga tumakbo kaya ako kahit na party list, di ba? Yung kulto ni Digong gawin namin party list. Naisip ko rin yan minsan, hindi po ako peking tao. Kaya lang naisip ko po yung karanasan ko nung kolehiyo no? Yung pakiramdam ko ako pinakamagaling dito. Tumakbo po akong vice president sa university na pinapasukan ko. Vice President External. Sabi ko ako pinakamagaling sa magsalita, maski doon sa meeting de avance. Magkakaharap kasi kayo pag magsasalita kayo. Ako sabi ko panalo na ako nito. Yun po yung nakakaawat sa akin, yung practicalidad, no? Kasi akala ko, university lang to Akala ko panalo ko, 4 kami naglaban-laban, sabi ko panis sa akin lahat to. Pag nagsalita ako mamaya, yari ito. O di nagsalita ko, yari nga sila. O pero pagdating po ng eleksyon, pang-4 po ako Yun po kaya ako, meron pong umaawat sa akin na katotohanan, no? Minsan, tinutulak ka ng kagustuhan mo dahil putya, yan lang mga kalaban mo, senador, kaya ko yan lahat. Magdebate kami, alimbawa, marami akong patataubin dyan Kasi instantly, sa inyo natuto na ako Yung mga instant na mga tanong nyo na kinakailangan ko instant na sagot,
Eh di magagamit ko sa debate yan. Sila wala namang karanasan na ganyan eh. Kung hindi sila abogado, di mukha silang tatanga-tanga sa debate. Kaya lang, yun nga yun, no? Yun nga yung ano, yung problema doon, no? Yung katotohanan na malabo akong manalo. Ayun yung katotohanan. Kaya buti na lang sa early stage ng aking buhay, nung ako ay kolehiyo pa lang, na-realize ko na yun na hindi ka kagawapuhan para manalo ka sa pagpapakyut. Hindi ka rin naman kulang ka sa wala kang ano tawag doon? Karisma para maging politiko. Maaga ko na-realize na pang ano ka lang talaga, pang back ano ka lang lagi, pang backup ka lang. Hindi ka pambida. Yun po yun. Alam niyo yung anak ko, pangarap niya mapunta ng Sydney, Australia. Yan, Sydney talaga. Ngayong naging ano na siya, naging flight attendant, natutupad niya yung pag nasa Australia siya, tuwan-tuwa eh. Okay dito sa lugar namin, daming resto na yung gusto ko resto, hindi yung nasa Hong Kong kami. Ito po yung hinahanap ko eh. Yung taste of Hong Kong talaga. Yung makikita mo yung mga Peking duck, yung mga geese. Iba po yung duck tsaka geese, di ba? Naka-display, kaya pala magkaiba ng kulay yun. Yung puti yata yun yung gansa eh. Ayun, dami rito. Tapos iba-iba, pati po yung wonton mami nila. Yung kinain namin kanina, talagang hipon. Ang sarap, hipon talaga yung laman. Pucha, sabi ko, ibang klase talaga. Tunay na Hong Kong talaga. Yun talaga. Secret. Remote geek. Neither deny or nor confirm. Alam niyo na kung mga ganyan ang sagot. Boss, happy birthday kay Commander, sabi ng misis ko, Laila Marasigan, Pangan. Actually, hindi pa niya po birthday. Ang birthday niya talaga is November 18. Ha? November 18. Baka mali ako. Nalilito kasi ko kasi ang aming pong anniversary 17, 18. Nalilito ko na interchange ko eh. Wala yan sa Maming Gala sa Maynila. Di, sarap talaga. Talagang yung mga biglang napekean na ako lahat sa mga wonton mami natin. Eto talaga hilera na to. Nakatingin ako rito, itong buong hilera na yan. Pucha, lahat yan restaurant, dami. Talagang yung amoy ng Hong Kong, masarap talaga. Kaya etong ano ko rito sa Hong Kong eh, culinary. Talagang gustong-gusto ko talaga to. Ewan ko, baka inchik ako nung araw, hindi ko maintindihan.